So hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, nagsalita itong si former senator and attorney Leila de Lima patungkol nga po dito sa nalalaman niya kay Edgar Matobato. So by the way, si Edgar Matobato at itong si Leila de Lima, related po yan nung panahon nung 2015 at nung panahon ng 2016. Sa mga hindi po nakakaalam, itong si Edgar Matobato po ay nag-report doon po sa Senado. Eh, nung nag-report itong si Edgar Matobato doon sa Senado, isiniwalat niya yung mga killings na ginagawa sa loob nga po ng Davao Death Squad, which is mapapatunayan natin na interrelated naman talaga siya kasi according kay Rui Magarma, 'di ba? May binigkas din siya na sinusundan daw po ng Davao, yung Davao model na dapat ganun din po yung gawin sa drug war campaign ni former President Duterte. By the way, ganito na yung nangyari. Itong si Edgar Matobato, nanganganib na talaga yung buhay niyan bago pa siya magsalita doon sa Senado. Gawa nga po ng ex-member siya ng Davao Death Squad. Pinapahanap itong si Edgar Matobato. Ngunit hindi natagpuan ng kampo ni Digong. And out of nowhere, nagsalita, lumapit sa himpilan ng Senado itong si Edgar Matobato para po mag-testify. Taong 2016 September. So ngayon, nasaktuhan na ang chairperson ng Committee on Justice and Human Rights ay itong si Leila de Lima. Ngayon ang nangyari, pinagkaisahan ng Senado. Hindi lang si Leila de Lima, kundi itong si Edgar Matobato. Ngayon, ang ginawa ni de Lima, nag-submit siya ng mga documents. Kumbaga, yung testimonies ni Edgar Matobato, isinulat niya, dinocument niya, yung importance nito, bakit mahalaga ito, dinocument ni Leila de Lima. Ngayon ang nangyari, pikon si Digong. Oo, napikon yung lolo mo. Tinanggal si Leila de Lima sa pagiging chairperson ng Committee on Justice and Human Rights. At beside, parang naging hangin na lamang po si Edgar Matobato sa Senado noong 2016 dahil nga po hindi siya pinakinggan ng mga nandoon sa loob. Pinalabas po ng mga nandoon sa Senado na walang credibility itong si Edgar Matobato. Tapos si de Lima, talagang pinuruhan nila to the point na tinanggal diyan po sa pagiging chairperson ng Committee on Justice and Human Rights. At yun na nga, doon na po nagsimula yung mga allegation patungkol dito kay de Lima sa droga, 'di ba? Yung gumamit sila ng mga nakakulong nandoon sa bilibid, ginamit nila yung mga kaibigan nila, tinakot yung mga kumakampi kay de Lima para baliktarin hanggang sa nakulong itong si Leila de Lima. So, related talaga yan, si Matobato at itong si Leila de Lima. Kasi kung sino yung sumusuporta noon sa administrasyon ni Digong, talaga nga namang maganda yung magiging buhay mo. Pero kapag ikaw ay kritiko ni former President Duterte, tingnan nyo yung nangyari kay de Lima, napakulong, binraso yung kaso. Tingnan nyo yung nangyari kay Trillanes, talaga nga namang sandamakmak na kaso, humigit kumulang 40 cases ang ifiniled na kaso dito kay former Senator Antonio Trillanes. By the way, itong si de Lima ngayon, syempre itong si Edgar Matobato ay nakita natin, nagkaroon siya ng highlight mga minamahal sa media na naman today. Dahil nga po nakita natin na nakatakas itong si Edgar Matobato. Ito pa nga yung picture ni Edgar Matobato, oh. Yan yung naging buhay niya after niyang magtago for a decade. Yan siya, oh. So, ang kasama niya dyan, yung kanyang asawa at yung kanyang kambing. Ito na nga yung tinutukoy ko sa inyo kung bakit mayroon update itong si Leila de Lima. Kasi, ang sabi ni Attorney Leila de Lima, bago pa daw po umalis ng bansang Pilipinas, itong si Edgar Matobato ay mayroon siyang update sa pamumuhay nito na siya po ay kinupkop ng mga padre, ng mga pare, which is related din naman sa nabasa natin kagabi sa New York Times na itong si Edgar Matobato may tumulong na politician at mga pare para po makatakas itong si Edgar Matobato. Pinalitan yung kanyang job description, pinalitan yung kanyang pangalan, new identity po yung nangyari dito kay Edgar Matobato para makatakas dito sa bansang Pilipinas. Ngayon,
nung nakatakas na itong si Edgar Matubato sa bansang Pilipinas, mayroong article, which is yung New York Times nga, doon isiniwalat yung kanyang confession. Kaya nga nagtaka ako, 'di ba, na oh my God, bakit walang Pinoy na nagsulat ng pagtakas, yung pag-escape ni Edgar Matubato? Bakit nandoon sa Amerika? So, hindi ko naman iniisip na pag tumakas si Edgar Matubato, kakalimutan niya na yung issue dito. Hindi. Parang I think tumakas itong si Edgar Matubato para magsiwalat, which is, ito na nga yung inireveal ni Attorney Leila de Lima. Pakinggan ninyo yung interview ni Attorney at talaga nga naman kahit ako, na-shock rin dito. Panoodin natin. 1 minutes lang to. Yung pagkatapos ng eleksyon ay natakot na yan si Mr. Matubato na mag-stay sa WPP kasi nga naging pangulo na yung kanyang dinawit na ilang mastermind ng mga killings na yan. Wait lang mga minamahala, ikat ko lang muna. Oo, nagpakupkop itong si Edgar Matubato sa Witness Protection Program 2015. Kasi gawa nga ng nanganganib na nga po yung kanyang buhay. Kasi connected itong si Edgar Matubato, pinag-aamin nila itong si Edgar Matubato na siya yung pumatay ng isang businessman. Which is hindi naman po talaga siya yung pumatay nun. Kumbaga parang pinag-aamin lang talaga siya. So, before pa talaga, nanganganib na yung buhay ni Edgar Matubato dahil nga former member siya ng Davao Death Squad member. So, parang isa siya sa mga kumakanta patungkol sa killings ni former President Duterte. Eh ngayon nga po mga minamahal, nasaktuhan na si Digong ay nanalo bilang presidente. Kaya umalis siya doon sa Witness Protection Program, 'di ba? Nung umalis sa Witness Protection Program, itong si Edgar Matubato, 2016 naman September, lumabas siya bilang magte-testify kay Duterte. Pero before pa na magtestify siya kay former President Duterte, hinimok na siya. Challenge niya, hindi naman challenge. Kumbaga, sinabihan niya yung ICC na willing daw siyang mag-testify patungkol nga po dito sa patayan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Now, pakinggan natin tong sinabi ulit ni Leila de Lima. So talagang he was a man in hiding, a man on the run all this time. And ang alam ko po ay na-contact na rin siya ng ICC at kinonsider na rin yung kanyang testimonya. Kinausap na siya ng ICC, vinet na siya ng ICC, and yun na nga, lumabas na siya, nakalabas na sa Pilipinas, at alam ko, kagaya din ni Mr. Arturo Las Cañas, ay under the protective custody na rin ng ICC. By the way, baka malito kayo si Edgar Matubato ay iba kay Arturo Las Cañas. Kasi mga minamahal, si Edgar Matubato noon may buhok pa, 'di ba? Makikita nyo naman may buhok itong si Edgar Matubato. Pero ngayon, syempre parang change and new identity talaga siya, nagpakalbo. As in, parang hindi mo na siya makikilala na siya si Edgar Matubato. Kaya nga, sinabi niya sa confession niya doon sa New York Times na paulit-ulit niyang binibigkas yung kanyang bagong pangalan kasi baka daw magkamali siya. Tapos meron siyang dalang rosary na Virgin Mary, which is dati hindi niya naman po yung ginagawa. Tapos every time na may nagla-landing sila sa isang sa isang airport daw po mga minamahal, ang ginagawa niya, tingin siya ng tingin. Tingin siya ng tingin sa mga paligid. Kasi natatakot siya kasi every lugar, 'di ba? Every place meron daw pong spy itong si former President Duterte. Kahit pa yung kanyang itsura ay iba na, who knows daw na baka mamukaan siya. Kaya nag-iingat talaga itong si Edgar Matubato. Actually nakakaano yung pagtago niya mga minamahal hanggang sa naka-escape itong si Edgar Matubato. Parang a mission of success yung nangyari sa kanya ngayon. Alright, continue pa natin. So ang hindi ko lang ma-confirm pa if nabigyan din siya ng immunity. Kasi katulad ni Mr. Las Cañas. Mr. Las Cañas was granted limited immunity by the ICC. I'm not sure about Mr. Matubato. Ang alam ko lang, yung base sa aking informasyon, ay nauha na rin siya. Kasi na-vet na siya, na-interview na siya. So ngayon, we can assume that he is somewhere in a safe house, but under the, protective custody of the ICC. So, okay, so putulin na natin mga minamahal. So ang tinutukoy dito ni Dilma na we know na itong si Edgar Matubato is somewhere in the
place na kung saan nandun siya sa custody na merong protection. So, I think, doon ako nagtaka kasi, mga minamahal nandito kasi sa my article, sa The Escape. If babasahin niyo yung The Escape of Edgar Matubato, meron po kasi ditong nakalagay sa sa article na kung babasahin natin nakalagay dito. Ang sabi dito, Mr. Matubato had managed to obtain a new identity with a new passport and a new job description. So, Gardner, he practiced saying his new name, first, middle, and last, but syllables came out funny, with the question mark hanging over them. His thick hair had been shaved and wore largest glasses and gray goatee, a mask cover of his face. So, wait lang, parang nandito yung article na nagsasabi kung paano siya kung sino yung tumulong sa kanya. O ito mga minamahal, nakita ko na si Flavanio Villanueva, isa din po sa mga tumulong dito kay Edgar Matubato. Pero wala pong mention dito kung sino po yung tumulong sa kanya na isang politician, which is parang it makes sense kasi si Dilima merong alam. So I think baka si Dilima ang tumulong. Pero, sinabi politician. Although politician si Dilima, pero wala namang sinabi na active ba or former politician. Pero, no matter what, kung sino yung tumulong dito kay Edgar Matubato na lumaya, na tumakas, makapunta dyan sa International Criminal Court. Kasi, yan naman yung sabi ni Dilima na itong si Edgar Matubato ay kinontak daw po ng International Criminal Court. So, I think pwede natin sabihin na baka mismong ICC rin ang gumastos dito kay Edgar Matubato para mapunta siya dyan sa bansa kung saan naroon man siya. Kasi, tingnan nyo tong picture ni Edgar Matubato May papakita ko sa inyo. Kakaiba tong coated ni Edgar Matubato. Nakikita ninyo, hindi po yan yung simple coated lang na pang ng lamig. Parang I think near in the Europe or baka nasa Netherlands na nga itong si Edgar Matubato kasi the way na ilarawan ni Dilima na he is in the safe place now, in the custody. So meaning, nasa mabuting lugar na ngayon si Edgar Matubato wherein hindi na siya natatakot, wala nang kaba sa kanyang puso, wala na siyang tinatago. Kumbaga, ready to speak up na lang. So, ngayon, baka may mag-comment. Di ba may mga kaso din yun, yung nag-fake siya ng identity niya, nag-fake siya ng job description niya, yung pagkatao niya, fake din yun. Well, kung may magkaso man patungkol doon, willing naman ata siguro yung abogado ni Arturo Las Cañas na ipaliwanag kung ano nga ba kasi ganito mga minamahal, yung tinitingnan kasi dyan, ano ba yung naging reason? Kasi kagaya nga ng sabi ko sa inyo, if we look at, anuhin natin yung tawag dito, yung nakaraan ni Edgar Matubato, kailangan niyang magtago, kailangan niyang hindi magpakita kila Duterte kasi nga nanganganib yung kanyang buhay. Kaya nga, according nga sa kwento ni Edgar Matubato, di ba, nagtago siya at kasama niya lamang po yung asawa niya at yung mga kambing, tupa, chicken, mga kalabaw sa loob ng 10 taon. Kaya nga nung nakalabas siya yung nasa immigration na siya, parang feeling niya naninibago siya kasi ngayon lamang daw po siya ulit nakakita ng mga tao, parang natatakot na siya sa crowd. 'Di ba? Tapos yung para sa akin, yung reason talaga ng pagtakas niya is para maikanta itong si Duterte. Hindi yung patakas siya dahil para takasan lahat ng niya, wala namang warrant of arrest. Itong si Edgar Matubato, 'di ba? Okay lang sana kung may warrant of arrest. Para masasabi natin na, ay, may warrant of arrest yan si Edgar Matubato, so that kaya nag-fake ng identity, kaya tumakas. Parang ganun. Wala naman pong warrant of arrest itong si Edgar Matubato. Talagang kailangan niya lang i-hide yung kanyang pangalan kasi hinahanap siya ng kampo ni former President Duterte. Alam ninyo yan. Nakita nyo nga sa hearing, 'di ba, kung paano itong si Edgar Matubato na kahit nga si Dilima, 'di ba, binaboy? Tingnan ninyo. Nagsulat lang ng document patungkol dito kay sa testimony ni Edgar Matubato. Ano nangyari? Si Dilima tuloy yung nakulong. Ito namang si Edgar Matubato hindi nakulong pero nagtago sa loob ng 1 dekada. 10 taon na nagtago na ang kasama niya lang ay manok,
tupa, kalabaw, 'di ba? Pati yung kanyang asawa. Ngayon na nakakita itong si Edgar Matubato ng mga tao, naninibago siya. At sabi niya pa nga sa kanyang kwento, hindi naman talaga siya humahawak ng rosaryo. Ngunit nung nandoon na siya sa may eroplano, lagi niyang hinahawakan yung rosaryo at lagi niyang pinagdadasal na tulungan siya ng Diyos na walang makarecognize sa kanyang pagmumuka. Pero anyway, naano ko sa kwento ni Edgar Matubato, yung kanyang pagtakas, talaga nga namang literal na merong na mission success yung kanyang pagtakas. Pero yung punto natin dito, si Dilima, alam pala kung nasaan si Edgar Matubato nung nandito pa siya sa bansang Pilipinas, kung ano yung nangyayari kay Edgar Matubato, kung ano yung update. Tapos sinabi na din ni Dilima na yung ICC ay kinokontak na pala siya. So maybe para sa akin, merong sigurong politician na kumontak sa kanya at yung mismong mga taga-ICC yung tumulong sa kanya para makaalis ng bansang Pilipinas. Diba? So nagigets ninyo, masyado ba tayong mabilis mga minamahal? Pasensyaan nyo na kung masyado tayong mabilis. Anyway, pahingi lang po ako ng likes kasi vlog lang tong ginawa natin, hindi naman tayo nag-live eh. Baka mamayang gabi mag-live tayo. So, pahingi lang po ako ng likes, comments, and share para po sa tulong na din ng ating algorithm. It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.